Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang chat namin sa matagal ko ng kaibigan na senior officer ko ito Nauna siya sa serbisyo sa akin. Halos sabay kaming nag-retire. Ito, nag-friend request siya. Sabi niya, "Good afternoon, General Johnny. This is," hindi ko lang babanggitin ang pangalan niya. "Salamat for accepting my request." So, medyo hindi ako naka-reply kaagad sa kanya, kaya sabi ko, "Hello sir, sorry for my late reply. Merry Christmas and Happy New Year." Tapos nag-response kaagad. Sabi niya, "Good afternoon, my brother. Thank you very much for accepting my friend request. Please update me any development. The veterans under my district is 101% against Ngagba administration, for your information." So, hindi ko naman tinatanong tungkol sa kanyang political inclination, kaya lang nabigla ko. Sabi niya, district commander pala siya ng mga veterans. Kasi kaming mga veterans may kami, bawat area divided into post, district, ganun. So, mataas siya dahil district commander I don't know how many veterans are under him, basta district commander, marami-rami na ito. So 101% veterans under my district, 101% against this Ngagba administration. So yes sir, nabudol tayo. Riniplyan ko na, nabudol tayo. Ito, another reply niya. "Oo nga, ako pa sinisisi ng pamilya ko and friends dahil grabe kampanya ko kay Ngagba. Thinking siya ang sulbad sa kahirapan ng Filipino people o bayan natin." Bisaya siya, no? Kaya sulbad. Nandito siya sa Mindanao. So, parehas pala kami. Kinampanya namin siya nung bago mag-eleksyon. Only to find out, wala. Budol talaga. Ako, wala namang naninisi sa akin. Kasi, andali kay may tumatawag. Hello Brad, gumagawa ako ng vlog. Mamaya na lang Mamaya, tatawag ako sa iyo. Okay. So, wala namang nanisi sa akin sa pagkampanya ko. Basta, nangyari na nasa huli ang pagsisisi palagi. So, ang masasabi ko is nagkakaroon talaga ng growing number of men and women in uniform, lalo na sa retired kasi I can only speak among the retired ranks. Dahil mga men and women in uniform pa rin kami, although retired. But sa active, bago lang yung mayroong junior PMA graduate na nag-post. Sinasabi niya yung frustrations niya among his senior PMAers na bakit ang karamihan tahimik. Parang nawawalan na yung yung values na, yung core values sa PMA na loyalty, courage, integrity. Bakit tahimik? Hindi nyo ba nakikita ang nangyayari? Sabi ng junior PMAer. Sabi niya, alam kong
marami ang negative na matatanggap ko sa pagsulat kong ito. But so be it, sabi niya. And I share the sentiments of many junior PMA alumni sa nangyayari. At ito, binanggit mismo ni ex-Senator Trillanes, a PMA graduate, na nag-iingay ang PMA chat group. Maingay, sabi niya, tungkol sa nangyayari ngayon sa gobyerno. At tunay nga, a few days after yung pagsabi ni Senator Trillanes na maingay ang mga PMA chat group, lumabas yung open letter. Okay? Open letter addressed to the President, signed by, yung huling nakita ko sa 193 yung pumirma, mostly mga retired soldiers, although may civilian din. Binilang ko yung pumirmang general, 112 generals. Dami. Then yung iba, mga colonels o captain sa Navy, then pababa na. And these are all veterans. Kasi ang active, hindi sila pwede. Dapat tahimik lang. So yung junior PMA graduate na sumulat ng open letter, hindi niya inilagay ang pangalan niya. Dahil delikado nga naman sila. But ito na yung trend.